4 na taon na ang lumipas mula nang matapos ang matinding labanan kay Majin Buu, na nagpasya sa kapalaran ng buong universe. Mula sa Sacred World ng mga Kai, telepatikong nakipag-usap sina Kibito at Kaioshin kay King Kai tungkol sa maagang paggising ni Beerus. Si Goku ay kasalukuyang nasa planeta ni King Kai upang mag-training at habang tumatakbo siya kasama si Bubbles, narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ni King Kai na may mga Diyos na lumilikha ng buhay at ng mga mundo. Ngunit mayroon ding mga Diyos na nagpapanatili ng balanse sa pamamagitan ng pagwasak sa mga bagay na ito. At sila ay tinatawag na God of Destruction. Natuwa si Goku sa napakalakas na kalaban at sinabi niya na gusto niyang hamunin si Beerus, ngunit pinagalitan siya ni King Kai at sinabi na ang kapangyarihan ni Beerus ay nasa mataas na uri. Samantala, sa planeta ni Beerus, si Whis ay dahan-daang naglalakad patungo sa tulugan ni Beerus. Pagdating niya doon, sumabog ang mga alarm clock ni Beerus ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagtulog. Sinabi ni Whis na kung hindi babangon si Beerus ay magsasagawa siya ng isang awit ng paggising, at dahil dito, napilitan si Beerus na bumangon. Tinanong ni Whis kung bakit nag-alarm si Beerus ng 15 taon nang mas maaga kaysa sa dati. At sinabi nito na mayroon siyang gustong malaman sa panahong ito. Habang kumakain ng almusal, tinanong ni Beerus si Whis tungkol sa galactic tyrant na si Frieza at kung nasira ba niya ang planet Vegeta. Kinumpirma ni Whis ang pagkawala ng planeta, at nalugod si Beerus na marinig ito. Ibinunyag ni Beerus na siya ay namumuhi kay Frieza at nagpasya siyang tapusin ito sa susunod. Gayunpaman, ipinaalam ni Whis kay Beerus na si Frieza ay tinapos noong nakaraan ng isang Saiyan na nagngangalang Goku, nakilala rin sa kanyang Saiyan name na Kakarot. Sinabi ni Whis na halos lahat ng mga Saiyan ay nawasak kasama ang kanilang planeta, ngunit ang ilan ay nakaligtas at naninirahan sa ibang mga mundo, kabilang ang prinsipe ng mga Saiyan na si Vegeta. Nagulat si Beerus sapagkat hindi niya akalain na tatalunin ng isang Saiyan si Frieza. Ipinaliwanag ni Whis na ang mga nabubuhay na Saiyan ay nakakuha ng kakayahang mag-transform sa Super Saiyan. Sinabi ni Beerus na parang narinig na niya ang salitang Super Saiyan, at pagkatapos ay naalala niya na nanaginip siya na kalaban niya ang isang Super Saiyan God. Siya ay kumbinsido na ito ay isang premonition. Ngunit sinabi ni Whis na ang kanyang mga nakaraang panaginip ay hindi nagkatotoo. Upang ayusin ang usapin, nagpasya si Beerus na kumonsulta sa Oracle Fish. Tinanong niya ito kung mayroon ba itong hinulaan tungkol sa paghaharap ni Beerus at ng isang malakas na mandirigma, ngunit hindi naaalala ng Oracle Fish na sinabi niya ito. Gayunpaman, si Beerus ay kumbinsido na ito ay sinabi ng Oracle Fish, kaya ang isda ay sumang-ayon na lamang. Ngayon, sigurado na si Beerus na ang mandirigmang ito ay ang Super Saiyan God. Nagpasya silang hanapin ang kalaban na ito sa pamamagitan ng paghahanap sa natitirang mga Saiyan. Inihayag ni Whis na karamihan sa kanila ay nasa Earth. Gayunpaman, ang nakatalo kay Frieza na si Goku ay kasalukuyang nasa planeta ni King Kai kaya't umalis ang dalawa upang harapin siya. Sa Earth, si Bulma ay nagsasagawa ng isang malaking birthday party sa Capsule Corporation, at halos lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay nakibahagi sa pagdiriwang maliban kina Goku at Vegeta, na busy sa training. Sa planeta ni King Kai, binalaan ni King Kai si Goku na parating na si Beerus. Nagtaka si Goku sapagkat hindi niya ito maramdaman, at ipinaliwanag ni King Kai na hindi mararamdaman ng isang mortal ang presensya ng isang Diyos. Inutusan ni King Kai si Goku na magtago sa loob ng kanyang bahay at kasunod nito, dumating sina Beerus at Whis. Matapos silang magalang na tanggapin ni King Kai, ipinaliwanag ni Beerus na naglakbay siya dito dahil may pakay siya kay Goku. Tinawag ni King Kai si Goku at pagkatapos ng maikling pagpapakilala, tinanong ni Beerus si Goku tungkol sa Super Saiyan God. Ngunit sinabi ni Goku at King Kai na hindi nila ito alam at ang regular na Super Saiyan lang ang alam nila. Pagkatapos ay magalang na hinamon ni Goku si Beerus, na ikinagalit ni King Kai, na patuloy na iginigiit na siya ay nababaliw na. Pumayag naman si Beerus at inutusan si Goku na mag-full power. Ipinakita ni Goku ang Super Saiyan 1 at Super Saiyan 2, pati na ang pangmalakasan niyang Super Saiyan 3. Nagsimulang umatake si Goku, ngunit nasangga ito ni Beerus nang walang kahirap-hirap. Kasunod ay pinitik siya ni Beerus sa noo, at tila nasaktan si Goku. Nagalit si Goku at muling sinugod si Beerus, ngunit madaling naiwasan nito ang kanyang mga atake. Ang pambihirang bilis ni Beerus ay nagpahintulot sa kanya na makapunta sa likod ni Goku, at natalo niya ito sa pamamagitan ng isang chop sa leeg, dahilan upang mawalan si Goku ng malay. Kasunod ay umalis si Beerus kasama si Whis upang pumunta sa Earth at tanungin si Vegeta tungkol sa Super Saiyan God. Samantala sa Earth, si Vegeta ay kasalukuyang nagsasanay nang tawagin siya ni King Kai.
Binabalaan siya nito tungkol sa nalalapit na pagdating ni Beerus the Destroyer, at sinabing huwag na huwag nila itong gagalitan upang hindi nito wasakin ang Earth. Lumabas si Vegeta upang hintayin si Beerus at habang iniisip niya kung saan niya narinig ang pangalan na yun noon, narinig niya ang boses ni Beerus at agad niya itong pinuntahan. Sa kanilang pagtatagpo ay naalala ni Vegeta na nakita na niya si Beerus sa kanilang palasyo noong siya ay bata pa. Casual siyang binati ni Beerus at tinanong kung naaalala pa ba niya siya. Napansin ni Beerus na mayroon silang party na ginaganap at ipinaliwanag ni Vegeta na ito ay birthday party ng kanyang asawa. Tinanong ni Beerus si Vegeta tungkol sa Super Saiyan God, at ipinaliwanag nito na wala rin siyang alam tungkol dito. Dumating si Bulma at magalang na nagpakilala sina Beerus at Whis, at kasunod ay malugod silang inimbitahan ni Bulma sa kanyang birthday party. Nagpatuloy ang kasiyahan, kasama ang pagkanta ni Piccolo sa karaoke, pagkain ni Whis, at pagsasayaw ni Beerus. Ang mga babae naman ay nagkukwentuhan at napag-alaman na kabilang sa bingo tournament prize ang isang kastilyo at isang private airplane. Samantala, ang Pilaf Gang na nakalaban ni Goku noong siya ay bata pa ay pumasok sa Capsule Corporation na may intensyon na nakawin ang mga Dragon Balls. Gayunpaman, hindi sila nakikilala sapagkat sila ay naging mga bata dahil sa isang maling hiling nila kay Shenron. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang Bingo Tournament Prize Room at natagpuan nila sa loob ang sari-saring mga papremyo para sa Bingo Tournament. Nakita nila na ang second prize ay isang napakalaking diamante at ang first prize naman ay ang 7 Dragon Balls. Habang nagdidiwang ang grupo ay nadiskubre sila ni Trunks, na napagkamalang nagsasalitang unggoy si Pilaf. Agad niyang tinawag si Goten upang ipakita ang kanyang nadiskubre, at laking gulat ng grupo ni Pilaf sapagkat inakala nila na si Goten ang Great Ape na sumira sa kanilang kastilyo ilang dekada na ang nakakaraan. Sa takot ay agad silang tumakas, ngunit bumalik si Mai upang isauli ang diamante kay Trunks at mabilis na umalis. Tinanong ni Goten si Trunks kung sino ang babaeng yon. Nagbulaan ito at sinabing iyon ay kanyang kasintahan. Pagdating sa labas, inilabas ni Mai ang isang Dragon Ball na nagawa niyang nakawin. Nakita sila ni Bulma at inutusan niya si Trunks na imbitahan ang kanyang kasintahan sa party. Sa una ay nag-alangan sila sapagkat naalala nila na si Bulma ay isa sa mga kaibigan ni Goku. Ngunit tumuloy pa rin sila upang makuha ang mga Dragon Balls. Sa pagpapatuloy ng party, ipinakita ni Bulma ang mga papremyo para sa Bingo Tournament, kabilang ang set ng Dragon Balls. Napansin ni Yamcha na kulang ng isa ang Dragon Balls na ikinagulat ng lahat. Habang papatakas ang Pilaf Gang ay nahulog ang 4-star Dragon Ball mula kay Mai. Dahil dito, hinostage ni Mai si Trunks at tinutukan ito ng baril, habang si Pilaf naman ay humingi ng 1 million zeni kapalit ng buhay ng bata. Nagtawanan ang lahat at inakala na ito ay isang palabas lamang at agad na sumali si Gohan bilang si Great Saiyaman at nakisakay sa eksena. Hiniling niya kay Mai na barilin siya nito at sinabing huwag siyang mag-alala sapagkat kaya niya itong iwasan. Binaril siya ni Mai at pinatalsik niya ang mga bala ngunit dalawa sa kanila ang naligaw. Ang isa ay tumama sa binti ni Videl at ang isa naman ay tumama sa noo ni Beerus. Habang ginagamot ni Dende si Videl ay napansin niyang buntis ito. Ngunit sinabi ni Videl na panatilihin itong sikreto upang sorpresehin si Gohan. Si Beerus, na tinamaan ng ligaw na bala, ay nagpasya na sirain ang Earth at inihanda ang pag-atake. Upang mapigilan ito, biglang umakyat si Vegeta sa stage at inanunsyo na magsisimula na ang Bingo Tournament, na sinundan niya ng pagsayaw at pagkanta. Dahil dito, na-distract si Beerus at nagpasya sila ni Whis na muling kumain. Pinagsabihan ni Bulma ang Pilaf Gang at kinuha ang Dragon Ball upang simulan ang palaro. Habang ang iba ay naglalaro ng bingo, ipinaalam ni Whis kay Beerus na mayroon doon na masarap na custard pudding ngunit nang puntahan nila ito, sinabi ng caterer na kinuha na ni Majin Buu ang huling tray nito. Magalang na humingi ng isa si Beerus kay Buu, ngunit tumanggi ito at sinabing kakainin niya ang lahat ng puding. Nagtalo ang dalawa at isinubo ni Buu ang lahat ng puding at kasunod ay pinagbantaan si Beerus na gagawing candy. Dahil dito, nagalit ng husto si Beerus at pinatalsik si Buu. Nakita ito ni Vegeta at sinubukan siyang pigilan, ngunit sumugod agad ang mga Z-Fighters na agad namang tinalo ng God of Destruction. Maging si Gohan ay walang nagawa at iniuntog lamang kay Buu. Wala nang nagawa si Vegeta kung di ang lumaban at inakit si Beerus palayo. Lumaban ng buong lakas si Vegeta ngunit tinalo rin siya ni Beerus. Nag-fusion sina Goten at Trunks upang maging si Gotenks at sinugod si Beerus, ngunit maging siya ay walang laban at tinalo lamang sa puwet ng God of Destruction. Dahil hindi nakakain ng puding at hindi natagpuan ang Super Saiyan God, nagpasya si Beerus na wasakin ang Earth. Nang tatapusin na niya si Vegeta,
dumating si Bulma at pinagalitan si Beerus at sinampal niya ito. Gumanti si Beerus at dahil dito, sumabog ang galit ni Vegeta. Sinugod niya si Beerus at ngayon ay tumatama na ang kanyang mga atake dahil tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Humanga dito si Master Roshi at sinabing nalampasan na ni Vegeta ang lakas ni Goku. Gayunpaman, wala itong epekto kay Beerus at bahagya niyang tinapik sa noo si Vegeta at nawalan ito ng malay. Nang wawasaki na ni Beerus ang Earth, biglang dumating si Goku at nakiusap kay Beerus na bigyan sila ng konting oras para hanapin ang Super Saiyan God. Pumayag naman si Beerus, at nagpasya si Goku na gamitin ang Dragon Balls at tinanong si Shenron tungkol sa Super Saiyan God. Sinabi ng Dragon na minsang lumitaw ang isang Super Saiyan God sa planet Vegeta upang pigilan ang mga masasamang Saiyan, ngunit nabigo siya dahil sa limitasyon sa oras ng form. Inutusan ni Beerus si Shenron na ituro kina Goku ang paraan kung paano maging isang Super Saiyan God. Pagkatapos ay ibinunyag ni Shenron na kailangan nila ang liwanag ng 5 matuwid na Saiyan upang maipasok ang kanilang kapangyarihan sa isa pang Saiyan para maging Super Saiyan God ito. Sina Gohan, Goten, Trunks, at Vegeta ay lumutang sa ere, magkahawak kamay kay Goku, at sinimulang ibuhos ang kanilang Super Saiyan power sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimulang magpalabas si Goku ng napakalaking antas ng kapangyarihan. Sinabi ni Krillin na si Goku ay tiyak na naging isang Diyos, ngunit tumugon si Piccolo na wala siyang ibang ginawa kundi tipunin lamang ang enerhiya ng lahat. Sumang-ayon si Beerus at sinabing hindi ito ang enerhiya ng isang Diyos. Ipinaalala ni Whis sa kanila ang sinabi ni Shenron na ang kapangyarihan ng 5 Saiyan ay dapat ipasok sa isa pang Saiyan. Sa makatuwid, kailangan ng kabuuang 6 na Saiyan na malinis ang puso. Namroblema sila kung saan sila makakahanap ng isa pang Saiyan na may malinis na puso, at naalala ni Bulma ang kapatid ni Vegeta na si Tarbolt. Ngunit sinabi ni Vegeta na hindi niya alam ang kinaroroonan nito. Dahil hindi mabubuo ang Super Saiyan God, tatapusin na ni Beerus ang Earth. Ngunit sinabi ni Videl na may isa pang Saiyan. Inakala ni Pogi na siya ang tinutukoy ng kanyang anak. Ngunit ipinaliwanag ni Dende na si Videl ay buntis at plano nitong sorpresahin si Gohan sa ibang pagkakataon. Tuwang-tuwa ang lahat at nagsimulang magdiwang, ngunit pinutol sila ni Beerus at tinanong kung magta-transform ba si Goku o hindi. Sinubukan nilang muli ang ritual at sa pagkakataong ito, kasama na si Videl na may dalang Saiyan Human hybrid sa kanyang sinapupunan. Sa pagkakataong ito, isang asul na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa lahat at bumalot kay Goku. Nagliwanag ito ng husto at kasunod ay nag-transform si Goku sa isang Super Saiyan God. Napansin nila na naging pula ang buhok ni Goku at pumayat ito. Tinanong ni Goku si Beerus kung ito na ba talaga ang Super Saiyan God form, at sinabi nito na malalaman lang nila ito kapag nagsimula na silang maglaban. Idinagdag niya na kung mas malakas si Goku sa kanya ay hindi na niya wawasakin ang Earth. Nag-power up si Goku at inatake si Beerus, ngunit nasangga niya ito at nagdulot ng malaking shockwave. Ang dalawa ay lumipad sa himpapawid at doon ipinagpatuloy ang kanilang laban. Tinanong ni Beerus si Goku kung masaya ba siya sa bagong lakas niya ngayon, at ipinahayag ni Goku na hindi siya nasisiyahan dahil hindi niya ito nakuha sa kanyang sariling pagsisikap. Nagpatuloy ang kanilang laban at tinanong ni Beerus kung bakit nakipagtulungan si Goku sa kanyang mga kaibigan upang maging Super Saiyan God gayong ayaw naman pala niya ang paraan na ito. At sinagot siya ni Goku na ito lamang ang tanging paraan upang talunin siya. Nagsimulang magseryoso si Beerus at inatake ng sunod-sunod si Goku at tumalsik ito sa labas ng West City. Sumunod naman ang mga Z-Fighters upang panoorin ang labanan ng dalawa. Nagpatuloy ang kanilang labanan sa kagubatan hanggang sa sinipa siya ni Beerus at napatalsik papunta sa isang bulubunduking lugar ng disyerto. Muling nagsalpukan ng dalawa at nagalusan sa pisngi si Goku. Tinanong siya ni Beerus kung hindi pa rin ba siya nasisiyahan sa kanyang God form at kinumpirma ni Goku na hindi. Iginiit ni Beerus na ang pride ni Goku ang kanyang magiging kahinaan. Muling nagpatuloy ang dalawa sa pakikipaglaban hanggang sa humantong ang kanilang labanan sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ipinaalam ni Goku kay Beerus na nagkamali siya sa paghusga sa kanya sapagkat ibinaba niya ang kanyang pride upang maging Super Saiyan God. Inamin ni Beerus na siya rin ay hindi nasisiyahan sapagkat hindi pa rin niya nagagamit ang kanyang buong lakas sa laban. Nagulat si Goku, at sinabing siya naman ay 80% lang ng kanyang buong lakas ang kanyang ginamit. Tila na insulto si Beerus sa pagpipigil ni Goku at galit na sinugod ito. Biglang nawala ang pulang aura ni Goku at bumalik siya sa kanyang base form. Pagkatapos ay nagpakawala si Beerus ng sunod-sunod na mga ki blast na halos hindi na iwasan ni Goku. Nagawa ni Goku na bigyan ng malakas na suntok si Beerus, dahilan upang magalit ito ng gusto at magpakawala ng mapangwasak na enerhiya.
Sumabog ang galit ni Goku at nag-Super Saiyan, habang sinasabing hindi niya hahayaang sirain ni Beerus ang Earth. Lumipad ang dalawa palabas ng kuweba at nagpatuloy ang labanan sa himpapawid. Bagamat wala na sa kanyang anyong Super Saiyan God, tila nakakasabay pa rin ang Super Saiyan sa seryosong pakikipaglaban ni Beerus. Nakarating sila sa atmosphere at ginamit ni Goku ang instant transmission at itinira ang Super Kamehameha kay Beerus. Ngunit hindi ito umepekto at itinira ni Beerus ang isang malaking energy sphere, na sinangga naman ni Goku upang hindi tumama sa Earth. Habang pinipigilan ni Goku ang energy sphere, sinabi sa kanya ni Beerus na kanina pa naubos ang time limit ng kanyang Super Saiyan God form at mukhang hindi ito napansin ni Goku. Nagtaka si Goku kung paano siya nakasabay kay Beerus sa kanyang Super Saiyan form, at inihayag ni Beerus na habang nakikipaglaban si Goku sa Super Saiyan God form ay natuto ang kanyang katawan mula sa karanasang ito, at dahil dito, kahit na bumalik na siya sa normal, ang kapangyarihan ni Goku ay halos hindi nabawasan. Pagkatapos ay nagpaputok si Beerus ng isang finger beam sa kanyang energy sphere na nagpatalsik kay Goku at bumalik sa kanyang base form. Ang napakalaking bola ng enerhiya ni Beerus ay nagbabanta na sirain ang Earth, at muling sinubukan ni Goku na pigilan ito ngunit hindi na sapat ang kanyang lakas. Halos mawalan na siya ng malay nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang mga kaibigan at pamilya, at dahil dito, saglit na naging Super Saiyan God si Goku at tuluyang napigilan ang energy sphere ni Beerus. Humanga si Beerus at nagpasya na itigil ang laban kung papayag si Goku na sumuko. Sumuko naman si Goku at sinabing wala siyang laban sa isang God of Destruction. Sinabi naman ni Beerus na pambihira din ang lakas ni Goku at siya ang pangalawang pinakamalakas na nilalang na nakalaban niya. Natawa si Goku sapagkat pangalawa lamang siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Beerus na habang si Whis ay ang kanyang attendant, siya rin ang kanyang martial arts master. Inihayag din ni Beerus na ang mundong ito ay ang ikapitong universe, at mayroong 12 universe sa kabuuan. Natuwa si Goku nang malaman ito at kasunod ay tuluyang bumagsak dahil sa pagod at inihatid siya ni Beerus pabalik sa lupa. Muling naghanda si Beerus upang wasakin ang Earth tulad ng kanyang ipinangako, na nagdulot ng panik sa mga Z-Fighters. Ngunit sinira lamang nito ang isang maliit na bato at sinabing naubos na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pabirong inalok ni Whis si Goku na maging kasunod na God of Destruction kung sakaling mamatay si Beerus isang araw, ngunit tinanggihan siya ni Goku. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Beerus kay Bulma sa pananakit sa kanya. Hiniling rin ni Beerus na imbitahan siya sa susunod nilang party upang makakain siya ng puding. Pumayag naman si Bulma sa kondisyong hindi sila magdudulot ng anumang problema sa susunod. Nagpaalam sina Beerus at Whis sa lahat at tuluyang umalis. Sa panunood ng mga kaganapang ito mula sa kanilang planeta, hindi makapaniwala sina Kabito at Kaioshin na nagawa ni Goku na pigilan ang God of Destruction na huwag sirain ang isang bagay. Sa kanyang planeta, tinalakay ni Beerus kay Whis ang tungkol kay Goku at sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Beerus na sina Goku at Vegeta ay maaaring maging nakakatakot na mga kalaban. Naglabas si Whis ng sushi na dinala niya pabalik mula sa Earth, at nagsimula silang kumain ni Beerus. Ipinaliwanag niya kay Beerus ang tungkol sa toyo at wasabi, at sinabing huwag itong kainin ng buo. Kinain ni Beerus ang wasabi at namula ang kanyang mukha sa anghang. Kasunod ay lumipad siya at nawasak ang mga mundo sa paligid ng kanyang templo. Nagmadali si Whis at binigyan ng isang chop sa batok si Beerus at nawalan ito ng malay. Kalaunan ay nagising si Beerus at sinisisi ang Earth sa kanyang pag-aalboroto at nangakong wawasakin ito. Sinabi naman ni Whis na kasalanan ni Beerus ang pagwawalang bahala niya sa kanyang babala tungkol sa wasabi, kaya tinapos ni Beerus ang kanyang pagkain nang wala ang wasabi at nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Whis na gisingin siya pagkatapos ng 3 taon. Sa Earth, muling nagpatuloy ang birthday party ni Bulma. Galit na ipinaalam ni Vegeta kay Goku na sa susunod ay siya naman ang magiging Super Saiyan God. Humanga naman si Goku kay Vegeta nang maging isang napakalakas na Super Saiyan ito noong masaktan si Bulma at ginaya siyang sumigaw ng "May Bulma". Napagtanto ni Piccolo na nasa paligid si Goku nang mangyari iyon, at pinapanood ang lahat habang nakikipaglaban sila kay Beerus. Narinig ito ni Ulang at tinanong si Goku kung bakit niya hinayaan mabugbog sila ni Beerus. Sinabi ni Goku na ginawa niya ito upang mapag-aralan ang kilos ni Beerus at bumuo ng isang diskarte. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Paki-like and share for more videos like this. Maraming salamat!